Yung lolo Okay, mo? test. Oo. Yung lolo ko, men, kumakain ng bumbilya. Wala yan sa lolo ko. Wala yan sa lolo. Ano sabi mo, yung lolo mo pinugutan ng ulo? Oo, ng mga Hapon. Kaya kung magkaroon man ng ano, kaya nga yung Spain, sa mga hindi pa nakakaano sa off the record, pinag-uusapan namin yung Spain kasi ano, 'di ba? In-acknowledge nila yung crimes against Abuses, humanity oo. nila tungkol sa Pilipinas. Pero di ka galit sa Hapon. Hindi, tangin na, no? Parang nga anime eh. Walang magagawa amin eh. Yun nga eh. So, Dedicated sila eh. bakit pinugutan or may alam ka? So, yun nga, yung kwento sa amin is nagpa-perform siya, theater actor. Tapos ni-raid yung teatro. Tapos na sinasabi na propaganda daw yung mga ginagawa nilang play. So, kinuha sila lahat doon. Yung parang ano yun eh, lolo ko at saka yung kapatid niya. So, dun, putang ina, nabawasan agad yung lineage namin. God yung damn. tatay ko, hindi Pero nakilala. part na kayo ng history. Well, yun nga eh. Hindi sa bragging, ako yung pinaka walang kwenta sa lineage namin kasi lola ko men, naging radio anchor, parang ano siya, naging voice ng puta, nakalimutan ko yung pangalan ng radyo. Resistance? Basta ano siya, Or after radio personality. Okay. Tapos may isa siya sa mga gumawa ng Black Time na kumbaga parang format sa mga commercials kung paano nagkakaroon ng commercials sa radio stations. Siya yung gumawa nung time ng early 1940s. Pero, mga ka-TH, dahil nandito na naman kayo, May live. at naayos yung live, Hindi. Ang tanong kay Derek. Tanong mo kay Derek. Oh. Ano ba naging DDS ka? Syempre. Taos puso, tangin mga... sayang naman yung opportunity, nakatayo ka, narangan, di nakita yung reaction mo. Pero ang tawag dito, may article pa ba yan? Yung sa lolo mo. Ang si Gabi actually yung nag-deep dive na nun eh. Ah, talaga? So, pwede niyang i-share sa inyo. Oo. So, yun, basta yung ano ko na lang, ang alam ko na lang, Manila Cemetery ng ano ko, lolo ko, damit lang yung laman. Walang Dahil bangkay. hindi nakita yung bangkay. Oo, hindi nila na-recover. Parang mass grave na lang. Parang. Oo. Wala man lang natira kahit ulo. Yun nga eh. Wala talaga. Mukhang baka tinabunan na lang yun. Mga God ganun. damn, hindi mo pinatato yung lolo mo. Parang gano'n. Siyempre, di ba? Parang, Mukhang tatuan ba? or anything symbolic na para Hindi, DDS. proud. Magiging DDS kasi di ba pinaglaban niya yung Pilipinas eh. Ganun Okay. din yung ginagawa na Proud Gets, proud yung lolo. gets. Sapay ka pugutan ng ulo yung ano mo. Heroic. Heroic. oo. Sapay ka pugutan ng ulo yung president mo. Syempre, mahirap yun. Kung heroic yung galawan niya, di ba? Heroic naman, dami niyang pinatay eh. Threat. Sino bang presidente yung OG? Si Sara lang kasi ako eh. Ayoko yung OG eh. Hindi mo inabot, hindi ka ba dun sa tinakatatay Tangina, talaga? kontra ako sa OG eh. Doon ako sa nagpe-fist bump na sumasabog dati at saka makain sa plato eh. So ano ka na? DDS V2? Oo, version 2? ako yung type ng DDS, DDS na 2.0. ngayong taon lang ako naging DDS kasi sawa na ako siguro sa ano. So na-convert ka Oo. dahil naniniwala ka talaga sa Oo, pinalitan ko yung algorithm ko, talagang lahat ng ano ko. Pero mga ka-TH wala yan sa presidente ko. Yung presidente ko kasi, nag-iwan talaga ng legasiya sa Pilipinas. Sino ba presidente mo? Pacquiao! Pacquiao. Oo. Yan ang totoo. Pag may laban si Pacquiao, 0 crime rate ng Pilipinas. Di rin, So hirap din isipin niyo sumakay. to, kung siya ang magiging presidente at araw-araw siya Kasi boxing, ipapunch niya lang yung mga crimes. Diba? Diba? Pero marami siyang magagandang feats, diba? Totoo. Nakapagpatay siya ng mga hospital na free yung amenities, ganyan. Nagbigyan siya, may ayuda siya yearly. Pero Diba? sorry Trix 46 na siya ngayon eh. Ngayon ko lang rin naisip, yung zero crime rate sa laban ni Pacquiao. Mukhang yun questionable eh. Bakit? Paano? Pati yung manghuhuli nanonood ng laban ni Pacquiao. Paano mo masasabi na zero crime rate talaga during yung laban ni Pacquiao? pero Baka naman Hindi ka rin nga makasakay ng jeep eh. Di ba? What if yung mga crimes ni-report after ng laban, pero yung mga crimes nangyari during ng laban, di ba? Fluke yung pero ano na sa yan. totoo record naman, na yan. may mga nag-unite daw talaga. Oo, nag-unite daw talaga. Yun ang most na balita. Kaya yung zero crime na yun kapag si Pacquiao, kung kaya niya lumaban araw-araw. Oo. Well, may Pacquiao aabangan at ka na MGM yun. tomorrow! Pagkatapos niya lumaban, bugbog. Catch Pacquiao again tomorrow at MGM!
And by the Si way, Pacquiao ang Philippines, pinakamabilis na crime presidente free. natin. Every fucking day. Within 30 days patay na si Pacquiao. Pero noon, pare, si Pancho Villa, parang kasi ganun ng rate eh. Oo. Well, di naman every night. Pero parang in a month yata, in a span of a month. Ganun sila kagutom sa pera kasi nung mga time dati. Or baka walang masyadong ano nun, contender? Hindi naman. Parang ang laban nun ganun eh. Price Parang early days ng UFC. Oh. Early days ng tama, UFC. tama. Tingnan mo Isang si gabi John lang Jones. mas kalalaban. Ganong kadaming laban ni John Jones sa isang taon dati. Oo. O kaya, yun, yung mga up and comer. Mismo. Lagi Kasi ganun ginagawa yung nila. early days ng UFC, sabi ni Kin, pare, wild nun, men. Sobra. One night, di Yung ba? early One night. 90s. Oo. God damn! Palag ka Nababa lang ng ngayon. palag. Panalo ka, di ba? Oo, Next. laban ko ulit mamaya. Pati walang Kasi weight wala limit. kaanong player. Putang ina. Tapos wala bang weight class nun? Oo, wala nga eh. Mix pa. As in literal. Kasi during that time rin naman, lahat pa ng, wala pang ano, parang lahat ang tingin may superior. Wala talagang rules din Walang daw rules. dati. And lahat ng martial art feeling nila, superior sila. Wala pang ano. Kasi ngayon na-narrow Totoo, down na eh. totoo. Ngayon na-narrow down na. It's Muay Thai, boxing, Jiu-Jitsu, Pag or yan na yung MMA. ano mo, wrestling. Kailangan mo pa rin ng Oo. wrestling background. Sambo. Kumbaga bilang na sila eh, na-narrow down na yung mga effective na martial art. Wala na yung Aikido. Kakastart ng UFC. Putang na yung Aikido noon. Akala mo gumagana talaga yan. Finger manipulation. Okay, machi. Machi shit. Yayarihin ka ni Gracie lang. Kung Fu man, di ba yung Kung Fu? Dati, Fu. bata tayo, lahat, puta Kung Fu, Kung Fu. Yan, Oo. kami pinakayoko yung mga kung fu. Bakit? Diba? Kung, Hindi po. kung fumulutan, Ah, punta ka. At teka lang, hindi pa tayo nakapag-intro. O nga, no? This is The Talk Hang Show! Alright, Extended. mga ka-TH, maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment sa nakaraang episode natin. Isa-isa na namin babasahin. Eto na si Maria Hilda Maginhawa. Parang B si Sir Mac. Binihag niya ang puso ko. Wow! Charot! Oy, hindi naman pangit si Sir Fabs. Ba't nag-iba yung boses? Ba't nag-iba yung boses? Parang bading kasi mag-comment eh. Pero anyway, hindi naman pangit si Sir Fabs. Malakas kaya appeal niya, pero di din siya pogi ha. Joke kami. Asan nga pala yung si Favors? Hayaan mo na nasa Dito ba? Nasa Hindi ko lang gilid-gilid lang yan. Okay. Lumilitaw ng kusa Andyan siya. yan. Sabi ni Epifanio de Los Santos Avenue, isa sa pinakagalit na commenter natin. Sa totoo lang, mas may nagawa pa ang mga Duterte kaysa sa Aquino. Oh! Ano ba? Totoo yan! Totoo yan! Tama-tama. Dito yung resident Yes, DTS. ito na. Now we're talking. Sige, sige. Ano ba ang ginawa ng mabuting Aquino? Wala, kundi sirain ang pinaghirapan ni Ferdinand Marcos dahil kay Marcos na ilagay sa mapa ang Pilipinas. Oo nga naman. Tas Wait. Same person to? Same person to. Tapos pinaganda niya ang buhay ng mga puno, tapos dadating ang Aquino, magmamagaling sisirain ng magagandang gobyernong itinayo ni Marcos. Okay. Oo. Fuck martial law victim, fuck AJK victim, Sara Duterte for 2020. Yeah! Sara Duterte for 2028! Sara! Ano nga ba naman yung facts, yung hard facts na Yes. nilatag ng gobyerno, di ba? Kung pwede mo sabihin na fake news lang yan. Di So- fake news! So dahil sa comment na yan, bilang DDS, Shit, proud na proud ako. DDS, what do you feel right now? Sobrang tindi ng research na ginawa niya Yes. para magbigay ng claim na ganyan. Oh. Yes. Pag hiningan mo kasi ng source yan, sabihin niya mag-research ka pre. Ganun Diba? pa ang sinasabi niyo Sabi, usually. ano ba alam mo? Mag-research ka kasi. Mismo. Tapos, di ba, yung mga source namin, legit yun. Lahat yan legit. Shoutout mo. Ba't yung kami tinatawagan? Shoutout mo, tapos baka mag-ibig kayo. Shoutout ganun. kay Ito. Epifanio de Los Santos Avenue. Alright. Halatang hindi troll account yung pangalan ko. naman. Hindi troll yung account eh. Totoong Totoo. Pangalan ko, mag-Saysay Drive. Alright, papapatiin ako. Si Atong Ang. Ay, shoutout nga. Hoy, mukhang okay na business to ah. Mukhang tigil muna ako sa pagmamanok. Mukhang okay magbubuyog muna. Beekeeping, no? Oo. Sabi ni Marvin sa episode 37, sasayaw ka ba? First, patak ng luha, sabi niya. Sabi ni Ogie Ant, tang ina mo, pag si Trix yan naglalabas ng komento, 50% talaga information we don't need. Ay, taka lang. Suggestion ko lang, baka pwede kayo mag-iwan ng open-ended questions. Bawat end ng topic/episode. Parang maganda siyang warm-up discussion starter for next episode. Since ang sipag nyo din naman magbasa at mag-react sa mga comments sa Spotify, yun lang. Oo. Kasi pag kami magbasa, kasi nga, May? ilan palang followers Ah, wala pa kaming followers. Alam mo, magmula na sinabi mo wag ko nang banggitin yung mga followers, hindi ko na rin mabanggit yan. Wag na. Okay na yan. Ayan, sabi ni Marvin. Magandang suggestion yun. Magandang Totoo. Actually, matagal na lang pinag-usapan ni Maki.
Pick Sabi up ni lang. Marvin, episode 36, pag ikaw ang naputukan, sabi niya first, Bongbong Marcos, Bongbong Good. Sabi niya ulit ni Marvin, episode 35 kape, first siya ulit. Sabi niya sa episode 34, hiwalayang tista, kunwari showbiz, sabi niya. Sabi niya sa episode 33, kwentuhan lang, pre, lambingin mo naman ako please. Sabi ni Hidan Bicaldo, putya dami kong na-miss na episode, piniplay ko to lagi habang nagtatato. Shout out from Batangas men. Oy! Hoy! Sabi ni Kirk Rowa, ito yung nagtatrabaho sa gobyerno. Oh! Pahabol sa comment ko sa last episode. Yes, pogi si Fabs ka. And kahit anong bigat ng unang topic, natatawa talaga ako kapag merong comment or question na bibitawan si Trixie tapos nagpo-post yung ibang host. Hirap nga ako nakakahayong gamot kasi gagaling ka sa cancer pero yung tito mong tambay magkakasakit ng addiction. God bless and more power sa organization nila Ma'am Ann at sa mga nagbibigay ng donation sa kanila, sana manami pa sila mabigyan ng tulong. Mr. Atong Ang, donation naman dyan. Tama, bawas ka naman ng milyones mo. Si Marvin, sunod-sunod. First, ano ba yung topic? Ang kulit sa Busal episode. Sabi niya ulit, first siya ulit sa More Like This, very informative. Layo na na. Busal na Busal? layo. Layo na na. Sa ano pa lang siya, episode 39 pa lang siya. Uy, Puta. thank you, thank you. Up to episode 89 tayo. Oo, Dun sa habulin niya. salamat sa Binge mga, watching, salamat yan. sa mga kumakalkal ng episode. Lalo na yung mga ngayon pa lang nanonood sa Yes. atin. Merong Lalo yung mga nakuha na na follower ni mga follower. President DDS natin. Mga DDS. Oo nga eh. Salamat taos puso. Kailangan talaga natin infiltrate to dahil masyado na silang bastos eh. Sabi ni Christy Formin, first, Pacman number 1 sa Usapang Leader, episode 29. Sabi ni Christy Formin, first, relate much sa Calm Before the Storm. Hahaha. Sabi ni Marvin, sa episode 27, welcome back mate sa Shoutout Show. Yung wala tayong ibang ginawa kundi mag-shoutout na mag-shoutout, kauwi ni Kuya Mac galing Australia. Okay. The shoutout show. Shoutout Show. Utang ina, daming comment ni Marvin. Anyway, yun lang. Okay, Okay. salamat sa mga nag-comments. Maraming salamat. Salamat. Keep it coming. Okay, Yes. binabasa namin lahat ng mga comments nyo. Ilabas nyo yung opinion nyo, idea nyo, Oh, rage ganda ng ganun. nyo. Yung kanina yung kay Ebe Panya. Okay yun. Gustuhan ko yun. Oh. Kasi sa loobin niya yun eh. Gigil na gigil siya. And facts yun. Facts yun, guys. Yes. Totoo yun. Tandaan nyo, facts yun. hindi ka siya maging Nga ganun pala. ka-emotional kung hindi totoo yun. Yes. Yep. Nga pala, hindi ko nabati. Nga pala sabi ni Kuya, ni Cisco Lupita. Oh. Sa comment niya sa Facebook Live natin. Meron daw akong HIV. Yung hairline Hairline. daw ni Inverting. Trixie, hairline is vanishing. HIV. HIV. Sabi ni Cisco Lupita. Meron kang HIV po, Doc. Your hair is vanishing. Joke. Sapayin kita, Doc. Buti lang may AIDS. Ang grow ng Hindi, buhok. cancer lang. Tangina, pinagaan pa. Joke lang, cancer lang. Kung ikaw yung magiging doktor, paano nyo sasabihin sa pasyente nyo may cancer siya nang hindi kayo makakasakit? Tingin nyo. Paano nyo sasabihin? Paano mo sasabihin? Congratulations. Sige. Kuyakin mo na. Alin? Paano mo sasabihin sa pasyente mo na may cancer siya nang hindi paramdam mo hindi mo siya masasaktan? Ako siguro, sabihin ko, napanood mo na yung Breaking Bad. Diba? No, panoorin mo. Ano ba? May cancer ka, no? Parang, okay. syempre, sabihin mo agad dun na parang... Ako na lang muna siguro. Ikaw. Saan mo nakikita sarili mo 5 years from now? Be realistic. Oh, talaga. Be Tapos pag may realistic. sinabi- Pag realistic. May sinabi ulit siya, wrong. Try mo 3 years from now. 3 years from now. Ikaw kaya Okay, magiging specific na ako sa iyo. Mga 3 months from now. Lubusin mo na yung buhay mo. Ikaw kaya paano mo sasabihin? Adi, yun nga. Napanood mo na yung Breaking Bad. Ikaw kaya Kin. Di ba? Paano mo sasabihin? Siguro kung ako, para makabagal. Hindi, ano Oh, na lang, sige. paano mo? Sige, ikaw, paano? Yung sa akin, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Actually, yan. Magandang yan, intro yun. Hindi, actually yan. Totoo yan, men. Totoo yun kasi. Totoo yan. Kaya mo Totoo na ba? gusto mong kainin. Totoo yan. Oh? Yes. Na ganun sinasabi ng mga doktor? Well, si Erpatson stage 4 eh. Oo nga pala, oo. Oo. Oo nga pala. Oh, men, Anong ano? Ang tanong ni prostate. Same. Tinanong niya yung doktor nun kung Doc, may bawal ba? Kasi after nung parang na-reduce na yung sa cancer cell eh. So parang after nun, parang maintaining na lang. Yung parang cycle of ang tawag dito,
ang tawag doon, chemo. Ah. Doc, may bawal ba akong kainin? Ang sagot lang sabi, wala, kainin mo lang kung ano gusto mo. Oh. Ano yun? Oh yeah, men, ano yun? Well, Hindi pa sinasabi na cancer. No, sinabi, alam ng cancer. Pero, Kumbaga, inano lang yun yung end stage. It's more parang Keep them parang, comfortable. parang it's more of mas kailangan kita na masaya sa buhay. Parang yung ganun, bright okay. side din. Kumbaga, Positives. nasa part tayo na parang, kasi parang ang nangyari is ganito, is like 5 years ang increment eh. You survive yung first 5, titignan natin kung masusurvive mo yung next 5. And then yung next 5. And then yung next 5. So parang ang nangyari, Doc, may bawal ba? Parang, no, sige, kainin mo lang yung gusto mo. Tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang kasi parang mas kailangan kita ng malakas, mas kailangan kita ng masaya. Parang ganoon kung mag-effect yung... Kasi ang cancer naman, buti stress yan pa. Yeah. So, Number one yan. parang Mas gano'n mayamak dun Mas kailangan kita soulful, man. Parang gano'n. Yun ang maganda doon. Ang good news po, pwede mo nang kainin lahat ng... Bad news. Bad news? Actually, 6 to 1 year. may isa pang good news. Ano pa po yung isang good news? Malapit niya na po makita si God. Hindi ka na magkaka-cancer. Ito lang yung one and only cancer mo. May cancer. Doesn't matter. Alam mo, sabi ng mga Gen Z, YOLO. Eto na yun. Di ba ano yan? Millennial ano rin yan? Ako nga pala. Millennial ba ang Oo, YOLO? 2010s pa yung YOLO na yan eh. Hindi ko alam. Alam ko, hindi, sa bagay sa Gen Z kasi yung mas nagbabayaran yung 6-7 eh. Gen Alpha naman yan. Putang ina, ano Oh, ba pinauso ng Gen Z? Ha? Marami. Yung mga on-cap God. Ay, mga, no cap. Mga fire. Ay, basta, sorry. Para sa Gen Z tricks na... Wala ko alam. Sa Gen Z, millennial to. Hindi millennial yan. Hindi kasi sa totoo, wala naman akong tropa gaano na nakaedad ko. Oo, napakabihira. Kayo ba, nung bata ba kayo, ganun din kayo? May mga kaibigan kayo na mas matatanda sa inyo? Mas matatanda. Sa banda, sa music side, oo eh. Kumbaga, nung high school pa lang ako, mga kakilala ko, 24 pataas na eh. So, andun na nga yung... Parang sanay ka na makipag-interact sa mga generations na iba sa'yo. So, mabibigyan ka rin ng, I guess, points of view nila. Extra, mismo. Sa sobrang agree niya. Hindi masabi yun. Adya mismo. Alam mo yung gusto niyo maging intelihente? Do you concur? Di kaya sabihin. I concur. Opo. Pero actually kasi tama yung sinabi niya, ni Kuya Pabs, sa banda, sa buhay banda. Sa Fabs. Ay, Kuya Pabs, tuloy kay Derek. Andito si Fabs. Sorry. Shadow work ka muna. Ang lakas ng kape. Ang tricks yan. Pero, kasi ako banda eh. I mean, yun ang bread and butter ko before. Kasi, work from... Totoo yung sinabi ni Kuya Derek na mas marami kang magiging kaibigan na mas matatanda kasi mas marami kang mapupulot sa mga matatanda na banda. As long as lalaki ka. Oo. At tsaka kung ikaw ay bread and butter ay pagbabanda, yung mga entertainer na napapanood mo sa mga bar, ibang usapan naman yung mga nasa underground. Ibang usapan naman yun. Kasi sila rin yung nag-feed sa isa't isa. Kung ano yung mga ganda, ganto ganyan, mga magkakaedad yan halos. So, yun, kung may nakikinig man dito na veteranong banda, Jacos Days, mga Jacos Days, Oral exactly. Massacre yung hanggang ngayon eh. So, kudos sa inyo. May gout na sila. No? May gout. Oh, yung Actually, mga... ano na sila sabi ka ni Kuya Dayne, system of gout na daw sila. Di po tayo naman, nakapunta ako minsan ganyan, metal gig. Tapos mga matatanda na rin yung mga matatanda metal. Putang na may makikipagslaman doon na may baston. Dahil may gout. Puta, pinapanood ko siya para maawa ka naman sa Lugi pare. Tang slaman, may dalang baston. Sakit lang pag tumama sa iyo. Delix yun pare. Pero sino ba ang mga naalala nyo nung panahon? Nung era nyo sino ba ang mga naalala nyo ng pinakasikat na banda na panood? Sa Gapo o sa Pilipinas? Kahit saan, kung kayo napanood nyo ng live. Locally, andyan yung Ink na naging Imbuno Kudos. Pero Power Tools din. Loki Tebes, shout out. Absolute Silence naging Absolute Power. Subliminal Level. Si Cesar.
Ayokong sabihin yung banda ko. Pero Sabihin mo na, smoke ako. Smoke Bandits. Smoke Okay din. Bandits. Hindi, 2010 yun eh. 2010 na yun eh. 20. Nung mga early mga punk rock kami, mga Planktoons. Jensen na pala yung banda Ano na? nila. Planktoons yung Nga ano. pala, Planktoons. So, kami lang yung punk rock nung mga Ano yung time sumikat na na lahat kanta? sila seryoso. 21st Fever. 21st Fever, mga mas ano yun eh. Oh, siya, Kasi si nag-disband Mickey. yung mga Si kabanda Mickey, ko man. para maging 21st Fever. Speaking Yung of iba. speaking of Kuya Miki na nakaraan, gusto niya daw mag-guest dito kung Oo. Why not? Oo. Daming kilala nun. Ikaw Kuya Mac, sino naalala mo na mga sikat na napanood mo na? Hindi, mga nabanggit niya rin kasi nasa metal scene din naman noon. Eh. Same circle din talaga yung mga tropa. After mo sumayaw, banda, yun naman yung... Oh no! yun ang 90s naman. Yung 90s men! Lahat na kilala ko men, Blackhearts yun eh. Dance group. Yung kasagsagan. Blackhearts no, kilalang yung ano na yun dati. Kung hindi ka May Blackhearts, junior ano pa ka yun, na. junior Masikat ka na Blackhearts. kung street boys ka o kaya Universal Motion Dancer. Oh, yung banda. Pero sa Manila na mga banda, pare, Sky Church po. Oo, Tangina, man. We Love. LOC. LOC, pare. Putang ina. Razorback. Siyempre, Keso. Sin. Tangina. At saka Bad Burn. Bad Burn. Oo, puta sila Marvin, no? Sila sino ba to? Sino banda yun? Si Fuck. Nalimutan ko yung kanta eh. Makulit lang na vocalista. Parang medyo soity na lagi Festival? nakubad. Lalaki? Oo. Sino ba yun? God makulit damn. na. Keso? Hindi, pare. Greyhounds. Baka matupunta dito. Maalala ko Tumugtog yung dito. mga- Tugtog sa- Vocalista ng POT. Sa Merikit. Hindi naman. Hindi. Parang Hindi naman Moig. Mga ano kasi punk. Yung Ano, mga iba Kwan? din eh. Hindi, wag na. Baka maubos yung oras. Oh, Alala ko niya mamaya. Anyway, basta those were the days. So marami. Kuya Kin, Alin? di ba naging ano ka rin, tambay ka rin sa mga ganyan? Sa mga, Hindi. Hindi. Very mainstream ako nun, man. Oh, shit. Ibig mo sabihin mainstream para ano? Ang alam ko, parokya, mga ganun siya. Okay. Pero nakakanood ka ng mga live. Oh, yeah, oh. Michelle Branch. Minsan, magana. Michelle Branch. Front row ako dun eh. Napanood ko yung Sugar Free once. Nag-open sila kay Bamboo dyan sa SBMA. SBMA. Yun. Yung mga ganun. Pero yung mga medyo underground scene or medyo hindi non-mainstream. Parang lately na, parang 2010s na ako nag-start Dahil sila sa Raga po. Yeah, dahil sa Raga po. Dahil, eto na, Yun naman, in nagko-comedy fairness, na ako, medyo and then, inclusive yeah. talaga yun eh. Kasi yung mga times dati, may pagka one-dimensional yung mga scene dati. Na kung metal ka, pag may emo dun, pagtatawanan nila. O kaya ano man, purist na Pure term. pare, totoo. Pero Sa ito Gapo. yung ito yung magic sa Olongapoy na kahit saan ka magpunta. Teka, hindi mo sinabi yung favorite band mo eh. Ako? Favorite band? Wala naman akong favorite band. O di... Siya, favorite niya, sarili niya. gusto ko yung I ano. mean, hindi. Kasi pabago-bago ako lagi eh. Walang specific lang. Okay, ito na. Genre. Ano oo. yung pinaka the best na banda na Nang- napanood mo na nag-perform dito Wow. sa Olongapo? POT. POT. Magaling POT pa nga. napapanood ang Hindi natin POT. napapanood. Sila Bakit ang yun, para sa akin sila ang Incubus na Red Hot. Pinagsama as one ng Pilipinas. Pwede. Pero ibang POT. Ba't mo Iba? ng POT na live? Oo, men. Pero Saan mo kaso napanood? yung napanood ko, medyo sablay na si Carl Roy. Saan mo napanood? Si Carl Roy Sa pa yung Manila. nabuta mo. Yung Oo, aking man. bagong vocalista na eh. Oh. Tang ina, gusto ko mapanood sana. Wala, but deads na eh. 19 is mas. Hindi ko siya naabutan nung maganda, yung maayos pa yung boses niya. Nung napanood namin siya, medyo ano na eh. Ano Medyo na, sablay-sablay na eh. Yung pinakapaborito kong kinanta nila yun, Laging nawawala. Ang tang ina, kamis no? Ano na ako, papahinta ka. Okay, yung konting ganun eh. Parang, Yung ang title lang, Panaginip. POD. panaginip. Fish cake pare. Oo, fish cake. Tsaka Ikaw, Kin, sinong pinaka nakita mo ng the best dito na nag-perform sa Olongapo Wag na mo sabihin, Manila Hale. artist bukod sa Sex Bomb? mainstream. Hindi ba? Huwag mo sabihin Kalya Lily Hale at saka Madja-judge ka. Touche. Touche. Actually. Hoy, paborito ni Dale yun Shoutout kay Dale. Touche? One time napanood ko yung Sponge Cola sa Columban. Tapos, Nagbago yung perspective mo sa... hindi naman. Here's the thing, man. Pag yung sa mga mainstream, minsan pagka yung pinanood mo sila sa TV or sa parang minsan ka na, tangin may tropa naman akong magaling rin kumanta, kayang gawin yan. And then mapapanood, eto mainstream to mapapanood mo sila live. And then doon mo malalaman, oh shit, kaya siya ginawang frontman. Performer. As in performer, man, the whole time. I mean, kumbaga, ma-realize mo kung bakit sila nandoon. Yes. Oo. Yes. And
kahit gano'n natin katindi i-diss yung mga tao sa mainstream, ano pa rin yan may music Skill pa rin yun. Oh, yeah, may skill sila. Plus, yung mga usually yung mga yan, may genre talaga silang Exactly. gusto. Pero yung mainstream yung nagbabayad. So, yun yung Yan ang yung dun sa storya talaga. performer part ng mainstream, walang judgment sa mainstream. Kaya lang din naman sila magaling. Kasi you're paid to do that shit, pare. Kailangan mong practicein lahat yun. Ganito yung brand It's a na job. kailangan mong ilap. It's a job. It's a job. So, Iba yung yun. passion Sa akin, project given na yun. Walang So, pinagkaiba yan sa Walang pinagkaiba yan sa yung hindi mainstream. Pero nasa indie pala. Tapos papunta na ng mainstream. Walang pinagkaiba yan Kailangan nilang habulin yung performance na binitaw nung kasunod nila o nung susundan nila. Kahabulin Parang nila sa yung stand-up energy comedy niyan. lang din Exactly. yan. Parang sa stand-up din. Pag may superstar na puta, sinaklat ng tawa sa mo, di ba? Ang hirap sundan ang nun. hirap sundan nun. nasaan si Mac? Natatay daw eh. Natakot, di na nag-set. Well, mga Hapon, no, hirap sundan. Full Putang episode ina, sa ilang Spotify. beses- di Spotify lang si every Yuki, Friday. man. May nasubok na ko yung sa ano na yung open mic yung open mic nun sa nalimutan ko, pero may mga kasama si Yuki na ibang Hapon. Ano to, lately lang? Lately lang. Sa Black Lamesa? Hindi Black Lamesa. Yung may yung may Gagong hapon, yung hotdog yung mga yung joke. hotdog. Yeah. Yun. Sa Napanood ba yan? Napanood ko, man. Los Chachos? Hindi, sa Parang siya napanood napanood, ko yun. man. Alam ko parang may sinilihan siyang TV. AGT. America's Got Talent. Pero napanood ko yun, man, yung may suspender pa siya nun, yung pinapahatak niya sa mga tao, yung putang na suspender, pipitikin yung utong niya. Yun, siya nga yun. Yeah, imaginein mo yun kumbaga ibang it's comedy, pero ibang genre ng comedy. Tapos ibang genre na nga, putang na nag-kill pa. Tapos paano mo susundan yun? Putang na, kumbaga, Ang hirap nun. Ang hirap nun. Totoo. Ikaw kaya kung na-experience mo na ba yung ganun? Yung Yung pang ibang petek na genre. utong. Hindi! Hindi! Na-experience mo na mo sip-sip yung utong. Ay, puta sa comment section to! Ay, matay. Ako na lang! Maria Hilda! Maria Hilda! Si Maria Hilda talaga. Ano ba? Gusto mo pasipsip na utong? Pero tawag dito, na-experience mo na ba bilang comedian na may ibang genre ng comedy na sinundan mo na sobrang lakas? Oo naman, pare. Oo naman. Actually, pwede mo nga ibang kasi si Yuki, for example, ibang genre si Yuki. Ibang genre yun eh. Nakaka-share natin sa stage si Anthony Andres, kung kilala nyo, Magic Comedy. Ibang genre din. Ibang genre. Iba ang timing, iba ang bilang, tas ang lakas. Putang ina, talagang mapapaisip ka, ba't ka nandito? Alam mo yan. So, Totoo. hindi mo alam kung paano i-handle yung mga ganun sitwasyon. Lagi akong mga ilang times na bumomba ako after Yuki. May ilang times din na bumomba ako after Andres. Totoo ba yan? Oo, kasi aaralin mo rin siya. Kasi mabibigla ka nung una, lalo yung first time. What the fuck? Ano nangyari? Paano basahin yung kwarto? Alam mo, Ito ba talaga yung lineup? Pwede mong baguhin yung lineup. Sabi magugulat ka, puta. Okay. So, after nun, ma-figure out mo na okay. So, it's either sabayan ko yung energy niya or ibaba ko muna. Tapos mag-reset ako ng panibagong mood. So, maaral naman lahat. alam mo, hindi ako makapaniwala na sinasabi ng isa sa nakilala kong pinakamalakas. Na comedian, bumobomba after. Alam mo yun, parang may fear ka pa rin bumomba. Hindi naman mawawala yun. Hindi mawawala Nandiyan yun. lang naman siya lagi. Oo. Hindi mawawala Yun yun. nga yung masarap doon eh. Sabi nga nila, pag yun na nawala, na wala ka ng pakialam, hindi. Magkikil ako dyan. Totoo. Shit. Ibig sabihin wala ka ng respeto dun sa ginagawa mo. Pa. And nakakatakot din yun eh. Because darating yung time na bubomba ka eh. Darating yung time. Yes. And pray to God, hindi sa theater yun. Alam mo yun, yung sobrang kill ka. Like, putang na sobrang consistent na kill mo. And then putang na kung kailan nag-book ka ng arena. Alam ko nangyari kay Dave Chappelle to, man. Yun Parang lang. arena shit, yung level, bumomba siya. Putang ina. Alam mo yun? And kumbaga, minsan nakakatakot din sa comedy yun, yung umabot ka sa point na yung confidence level mo is super. Alam nyo paano ko Pag napunta sa ulo mo, Yun. Alam- yung magaling ako. Pare, yung... Alam niyo paano ko itutuhog yan sa banda? Kaya ako Kasi tingin- sa amin sa mga banda, I mean yung mga binabayaran para tumugtog, sa mga entertainer kung tawagin or mga variety bands ganyan. Yung fear na yan, parang parehas din yan sa kunyari sa amin hinire kami sa event eh.
Tapos hindi namin alam kung sino yung tutugtugan. Walang briefing. Basta binayaran lang kami, punta kayo dyan, tutugtog kayo dyan. Ganun lang. Pagdating namin, meron ako na experience dito sa Subic Grand Seas Resort sa May Barreto. Hinire yung banda ko. Pagdating namin doon, hindi naman sinabi na nag-hire sa amin. Which is, alam niya kung ano genre namin, purely alternative OPM at alternative rock. Okay. Then may semi-reggae, ganyan. Puta, pagdating namin doon, puro bakla. 100% bakla, walang babae. Anong event yun? Anong event yun? Birthday ng may-ari ng makeup company na Bading. Okay. Okay. Putang ina, nire-requestan kami, Regine Velasquez, nire-requestan kami, Sarah On the wings of Geronimo. love si Puking Trixie. ina, dun talaga ako yung naramdaman ko na, shit, wala na ako magagawa. Kahit anong performance gawin ko, kahit maghubad. Nagubad ako nun. Okay. Para lang Tatanong ko pa lang. Tatanong ko pa lang. God damn! Nagubad ako nun ng... May pause break, may applause break. Wala talaga. Tough crowd. Tapos nag-crowd work pa ako nun ha. Lumapit pa ako sa guest, ganyan, kinakausap ko sila, dinidikit ko na yung katawan ko. Wala talaga. Tangina, sabi ko gano'n. Mag-after nun, tsaka ako kinausap yung organizer na next time po, pagka mag-invite po kayo ng band, bigay nyo muna sa akin yung Specify briefing. sila ng genre. Oo. Kasi hindi ko naman po akalain na ganyan yun. Ay, nakita nyo na po yung effort ko, binigay ko naman lahat eh. So wala talaga. Tapos nung dumating yung DJ na hati DJ, talagang guwapings, tisoy, may Yun na, abs. Puta, tas yung mga pinlay, mga Sarah Geronimo, mga Regine Velasquez beats. Wala na, napatay na yung mga tao. Yan ang mahirap sa mga nag-organize ng mga events, mga ganyan, na wala naman silang pakialam doon. Exactly. Kailangan lang nila i-fill in. May budget sila na binigay, tapos babawasan pa nila yung budget. Sinasabi na nga, ito ang karamihan. Sa mga nakikinig, alam ko, alam nyo to. Ang akala nila is, okay lang yung bayad naman kayo eh. Oo nga. Diba? Yan ang sasabihin ng mga nagbabayad. Hindi, Pero Ben. hindi po ganun yun. Kami, ang hirap kami tumanggap ng ganyang pera kung hindi natuwa yung nagbayad sa amin. Kasi, sa totoo lang. kasi yun yung feedback eh. Parang ang mangyayari is, ano ba yan? Binayaran. Tas, Exactly. Tas di naman, kumbaga sa organizer, okay lang sa'yo. Kasi, tapos, kumbaga sa'yo, nakaraos ka lang. Pero syempre, yung with sa artist, may hinihingi ka rin Oo. May Expectations hindi, yun may lahat ganun eh. Oo. Meron mga ganyan eh. Yung isa pa na, speaking of event na ganyan, in-invite yung banda namin 2 years ago sa Castillejos, sa may Castillejos, yung public school doon. Okay. Anong pangalan ng school na yun? Castellanos Public School. Magsaysay, siguro. Something parang ganun. Magsaysay Anyway, school. Pinatugtog kami doon, alumni. So, in-expect ko na yung kumuha sa amin is alam niya yung genre namin. Kasi matagal na yung banda ko nung time na yun. Parang 8 years na kami nung time na yun. So, kinagat ko, nagbigay ako presyo, kumagat, umuo. Okay. Nakipag-meeting, pumirma ng kontrata, nagbayad down payment. Okay. Kutya, pagdating namin doon, no, yung host binabarubal ako sa baba. Tumugtog ka nang pwedeng sumayaw yung matatanda. Ay, putong, tugtog ako, Santeria. Meanwhile dun, alam mo para pag norte, yung Zambales, yung pag lumampas ka ng Subic, Parang iba ng trip yun, no? country music pare. Yes, para ka nasa Baguio. Para ka nasa Baguio. Oo nga. Country pare, country music yan. Yung, Talaga? lalo yung Norte? Oo, yung lalo Ano ba yun yung may demographic ba? may edad. Ilocano, mahilig sa country Oo, music. basta Ilocano. Ang term ng mga country banda music. dyan, babakyain ko na. Okay. Pagka ganun yung crowd mo, yung alam mo talang, kahit anong, basta ito ang ito ang differences. Pag nasa city ka or nasa mga corporate ka na magaganda, tugtugan mo ng mga, mainstream variety commercial music. Pero kapag nasa mga bakyaan ka o yung mga probinsya looking event, tugtugan mo ng bakya, yung mga Bon Jovi, mga Sweet Child, yan. Michael Learns to Rock, mga Sting, Renz Berano. Oo, nung April Well, Boy. hindi naman. Hindi. Okay. Yun nakita kong reunion ng Mas old school pa, no? Mas old school. Ilocano song and then country pare. Oh shit, ang hindi ko experience yan. Ilocano song and country. Yun yung kinakanta nung bandang nandun. Butang na, inaawat ako ni KP kasi gusto ko rin sumayaw eh. Parang sa tangina ito yung jam ko. Mga ganun. Nagulat yung asawa mo. Ba't nakabuts ka na? Nakabuts ka na. Kasi na lang tayong malis sa dalawang buts mo. Puta pa sa galis na lang. Ba't nasa kabayo ka? Unti-unti gumaganon eh. Pero alam niyo nung pinakamamatay sa ganyan, yung don't break my heart. Oh, yeah. May sayaw pa yun lahat. Oh, Nanay ko may sayaw nun eh. Narinig ko yan. Alam mo,
pinatugtog yan, LA Walk, Matic. Puta na. Holy shit! Sabi ko ganun. Tangin, promise. Hindi, may mga event na ganyan na unexpected. Pati Macarena, no? Putang ina, hindi rin namatay-matay yun sa... Hindi, ang Kaya, hindi man. mamamatay na mga kanta sa mga ganyang klaseng event yan, yung Achy Breaky Heart, YMCA, lahat ng BST and Company na kanta. Oh, yeah, man. Tapos, Buttercup. Yan yung mga kanta. Oh, Build Me Up, Buttercup. Oo. Kaya nga, nung mga nakaraan na may nag-i-invite, sinasabihan ko si Kati H. Mac na, "Wait, Mac, pwede ka ba sa gantong date?" Tapos hindi nangyayari o hindi ko siya na isasama kasi nga yung ine-expect ko na crowd hindi pala doon sa ganong klase. So ma'am, talagang iso-survive niya yun. Pero alam niyo, dito ko natutuhog yung bakit kakaiba ang Olongapo sa mga pagbabanda eh. Okay. Kasi ang Olongapo mabilis mag-adapt sa kahit na anong sitwasyon. Doon ako Yes. natutuwa sa kahit na anong sitwasyon. Pero bakit nangyari yun? Kasi iba-ibang lahi ang sumakop sa atin. Yes. And ano ba yung balita lately? Yung about sa Spain? Yung ano yun? Ano yun yung... In-acknowledge na daw nila. Acknowledge sila. Oh, yeah. Oo. 333 years Kasi na maraming Kastila na ano dito. Actually, na-acknowledge siya sa lahat ng colony nila na naging colony. Na So, you colonize mean nila. the rest of the world? Oh, yeah. Technically, Kasi the rest either of- Spain lang yun or Portugal dati. half of the known world na ano. Oh, kasi parang ang ano nila is with well connected to with kay Trump eh. Parang ganoon eh. So so dahil nag-pull out sila ng ano pare yung embahada nila pinull out nila sa Israel eh. So dahil it's and ang request nila is free Gera Palestine. na kasi, Parang may ganun silang shit eh. And then doon nila inacknowledge yung na yes na dahil sila bilang dating conquerors din nun, alam nila yung negative effect ng, ewan ko ba't ganyan, even Japan, ganyan din sila eh. Though hindi naman nila ina-acknowledge yung atrocities nila. Pero pagdating sa ganyan, even Germany, pagdating sa ganyan, yung conquering and yung war, and very, ano sila para, very, ano sila yung tahimik and alam mo yung double down nila. Kasi may nakita na nila eh. Nakita na nila yung abuse ng power na, alam mo yun, yung kinokontrol yung mga tao. Yes. And yung timing lang nung i-acknowledge ng Spain. Unang-una acknowledgement. Kasi apology yun, pare. Tapos yung timing ngayon na parang dahil may nagigir, naalala ko. Parang gano'n na. Parang, mismo! parang lolo mo. Naalala ko noon. Yung Yan, lolo ko sa araw. tuhod, tangin nun, daming slaves eh. Oo, parang bigla niya lang sasabihin ngayon, what the fuck? Tapos acknowledgement lang. Jesus fucking Christ. Pero Para saan? Dun sa effect na yun, yung pagsakop ng Spain at Amerika, syempre sa Olongapo, ano ang tingin yung mas nangibabaw na culture? na-adapt ng Olongapo? American culture ba o Spaniard American culture? pa rin. American, pare. American. Ito, American. ang nakikita ko kasi, ang nabigay na culture ng Spain sa atin is yung family ties. Oo. Yung mga salitang akala natin Tagalog, yun pala. Yung pala, oh. Di ba, magugulat ka Religion. na lang, puta, leche. Oh, religion, exactly. Yan, Actually, religion ang talaga yun pinaka number one na export nila. At saka, Tsaka 300 years yun, pare. Feelings mo, engraved na sa atin bago pa dumating yung mga Amerikano. So, dagdag na lang itong Amerikano. tapos conditioning nga eh. Kumbaga tayong mga Pinoy, nasanay tayo na after ng isang superpower, iba naman yung mag-i-invade sa atin. So, And you call it free, di ba? malaya na tayo. Kaya ano rin kaya hindi ko rin masisisi yung ibang mga Pinoy bakit sobrang talentado. Dahil dyan sa pag-colonize, yung pag-conquer ng mga iba-ibang lahi, ang dami nang na-adapt ng mga Pinoy na talents na hindi akalain ng mga ibang lahi na merong ganito sa Pilipinas. Sa tingin nyo yung paggaling natin sa pagkanta, saan galing yun? American yan. mamili ka, kumanta ka o mamatay ka. Huy! Kaya gumaling. Baka lasing yung mga Espanyol, walang magawa. Ano na maganda gawin? O, di ba? Survival. Out of survival, pare. Hindi nga marunong magsalita. Yun nga, Hindi eh, pakanta ang racist pakinggan pero di ba yung mga ego, ba't ang galing lang mag-perform? Exactly. Ang galing lang Oo. mag-entertain. Totoo. Kasi men, pag useless ka sa sports, malakas. di ba? Lahat ng talent yata kaya nilang gawin. I think ano yan. Para lang daw ice hockey. Hindi naman talaga na trip ice hockey. Diba, tingin ko it's more of yung bare yung siguro yung emotions, man. Parang emotion, yung dun may kung yung pinanggagalingan. Pag mas pag mas oppressed ka, mas creative Mas ka. creative eh. Mas creative ka eh. Oo. Sabagay dun naman lalabas Kasi yun. hindi ka mapag-voice out eh. Oo. Lahat nasa utak mo lang eh. Oo. Tapos pagiging creative ka eh. Nakakatakot din yung panahon na yun. No? Isipin mo kung wala kang talent. Tapos, may mga taong ganun eh. Wala na sila ngayon. Yun nga eh. Yung mga Na-weed out na sila Bebenta eh. mo yung kapwa mo pag wala kang talent. Shit!
di ako marunong kumanta, di ako marunong sumayaw. Sila po mag-aaklas. Akala ko ba wala kang talent? May talent ka pala. Ay, wala eh. Magaling kumanta. Marunong kumanta to. It's either that, wala kang talent, or may talent ka pero pupugutan ng ulo. Pupugutan ng ulo, pare. So, ang sagot dun sa ano is mas na-colonize tayo mas na-adapt natin yung Spaniards Dahil sa tagal ng stay nila dito So yung language nila na medyo nag-blend din talaga sa Filipino language. Okay. Pero kung culture-wise, Amerikano. American. I think ito yun eh. Yes, matagal yung Spanish. Pero kasi man, yung dinala nila sa atin, napaka-boring. Naigas mo, napaka-boring. Yung strict version ng Catholicism yung dinala nila. Ang kinapitan lang natin sa Spanyol, sabong, tsaka siesta. Yun lang yung something na talagang putang ina ipaglalaban natin. Yung ipaglalaban natin na nakuha natin sa Spain. Pero the rest, ano ba dinala sa atin ng Amerikano? Yeah, bukod sa music, inang ganda ng music ng Amerika, yung culture, yung vices, pagkain, spam, putang inang yan talagang steak, di ba? Ina. Burger. Oo nga eh. Meatball sa spaghetti, inang yan. So in a way, talaga mas kukunin natin yung yung Mas cool kasi. Mas cool. Kaya mas minahal yung I guess at saka, Amerikano. ewan ko, di ko rin naman alam kung di ako makapagsalita para sa behalf ng mga taong na occupy ng mga kanu dati. Pero feeling ko sila yung mas less na na ano natin eh. Yeah. Pero syempre, iba pa rin yung oppressed ka. Pero binigyan tayo ng freedom. Yeah. So yun na lang. Illusion of freedom. Illusion of freedom. Siyempre, sinakop din tayo ng mga Hapon eh. And speaking of mga Hapon, and kanina nabanggit nga natin yung sa lolo mo. And ano ba yan? Galing ba sa mga Hapon yung mga pinapanood natin na anime before o galing yan sa American? Hapon sa TV. And kasi nakabalitaan ko na namatay na yung creator director ng Doraemon, ng Ranman. Marami siyang generate eh. Present Power. Yes. Present Power. Ano ba yan? Ano yun? Nakalakihan nyo ba yan? Oo nga, no? Ano yung Hapon ka mo? Ano yung Hapon na nakuha natin? Yun nga. Doon sa tayo Hapon, pumunta. yung mga anime. Kasi yun lang din Noodles? talaga yung natin, noodle. Hindi, kasi ito, yung, I guess, hula-hulang sagot yun na lang. Kasi nga, after nung World War II, nag-pivot sila eh. Hindi na sila pwede hindi na sila pwede magkaroon ng military. So sila sa consumer goods, electronics. So doon yung Technology. influence natin dahil sila yung unang in China. Kumbaga sa atin, sila yung nagbibigay ng mga electronics sa atin. Uy, made in Japan. Ganyan. Discman, Walkman, family computer, VHS. Kayo ba tingin nyo kung sakali lang ibabalik mo sa time noon, no? Willing ba kayo na i-switch na from mas matagal yung Amerika dito, saglit lang yung Hapon, sana Hapon na lang? Tas saglit yung Nakita mo ba yung ginawa ng Hapon dito? I know. Pero given yung ano yung meron tayo ngayon, kung anong bullshit yung meron ngayon with the US. Mas pabor ako nga dun sa Hapon. Yes. I mean, yun nga. Ano kaya tayo? Yun yung maganda tanong. Kung ganon, kung well-mannered kaya nagkaiba. tayo. Hindi kaya tayo nagkakalat ng mga depende rin kasi kung anong klaseng Hapon yung sasakop. Yung sasakop. Kasi, yung Hapon ba noon or yung mabait na Hapon ngayon? Kasi kung yung Hapon noon, titignan mo lang kung ano yung nangyari sa China. Oo nga, yung Parang raid ginawa, ulit. man, sabihin mo, okay, man, ang Amerikano, hindi ko sinasabing naging mabait na sila. Wala silang atrocities. Man, nung sinakop tayo ng Amerika, correct me if I'm wrong, pero mas marami yung Pilipinong namatay during yung Japanese occupation. Yung mas marami Pilipino namatay during yung Filipino-American War compared to sa Filipino-Spanish War. Mas maraming pinatay ang Amerikano compared to Spanish. Pero kasi ito yun, men. The thing with America, men, wala akong nakita na ginawa tayong experiment ng except dun sa corned beef daw na expired.
Pero I mean, hindi katulad ng ginawa ng Japan sa mga inchik. Like talagang putang na parang basically ginawa sila Di-rape yung daga, men. putang ina, yung angkan, lahat sila. Oo, basically ganun ang ginawa. Pinagtestingan sila ng chemical warfare. Warfare, oo. As in talagang kumbaga kung ano yung ginawa sa mga Hudyo sa Germany, like basically Genocide. Ginawa din sa China. Ginawa sa China ng mga Hapon. So depende kung anong Hapon. Kung yung Hapon naman ngayon ang sasakop sa Pilipinas, sige, putang ina pare, ba't hindi? Ang ganda na. Kaso ito yung problema eh. Decline na yung population ng Japan eh. Oo. Napaka-konti na lang ng mga kasing edad natin na nagpo-procreate or nag-reproduce. Kaya ang mga andun pa rin yung demographic pa rin na titingnan mo, yung mga masisinop, maglilinis. Sila pa rin yung mga matatandang Japan ng mga Gen X. Oo, Mga pero kaya ko sapakin yung matanda na yun, men. Totoo. Compared dun sa Hapon noon. Sasapakin? Kasi yung Hapon noon, yung may samurai yun eh. Pag inalipusta ka nun, di mo pwede sutukin yung babayonetahin ka eh. Mismo. Pero yung mga matatandang Hapon ngayon, putang ina, mali lang yung tono, pwede mo sapakin yun. At saka ito pa, men, alam mo ba't bumababa yung populasyon ng Japan? Paano lahat ng tamad napupunta sa mukha eh? Okay. Maganda yun, Yun maganda sa yun. problema ng Puro Japan, pare. showmanship. Puro showmanship eh. Oo, Puro eh. showmanship. Mga exhibitionist. Pero tawag At dito. saka baka sinanay nila yung tao na naka-blur. So ngayon yung mga Hapon, hindi nila makita. Saan ba dito? Saan ba dyan? Kaya palang kakapal ng bulbul ng mga Hapon. Saan ba dyan? Yun naman, yung sa US naman, compared to sa Japan, yun yung difference. Kasi yung US, ang ginawa nila parang parang different approach. Kasi nga masyado ng bugbog yan. Kunya, for example, Philippines na lang. Yeah. Taka na grabe na yung dinanas niyan eh. Paano natin sila aabusuin nang hindi nila nararamdaman na aabuso Totoo, sila? man. For example, Yeah. yung Hapon, mga nagagahasa, ginagahasa yung mga matatanda lola at lolo natin. Sila naman, paano natin sila gagasain nang Hindi nila nalaman. Alam niyo ba Kasi sayang natin yung resources nila. Alam niyo ba noon, dito sa SBMA pare, meron dyan parang small schools or school for mga Mga babae, illegitimate na for housewives, parang ganyan. Oh, So instead na gasahin ko yung babae, may gusto kong babae, kukunin nila yun, i-house nila yun, tapos iti-train yung mga babae na yun para maging mabuti at maging hayaan. So parang comfort women ng Yes, so paano maglaba, paano gamitin tong washing galing machine. Japan yun. Without force. Oo, tapos pag yung asawa mo gusto mag-inom, hayaan mo lang. Meron to sa YouTube, panoorin niyo yung documentary, title yata Rose. sa mga submissive. Ganun ang ginagawa nila, Sila, pare. nagtitrain sila ng mga submissive na Yes, mga... sir. Yes, sir. So parang ganun din, iba lang yung approach. May ibang layers. May layers. Naglalagay sila layer ng Slavery with Yun excess. yung magaling na ginawa ng US. Pero Yeah. tawag dito, speaking of creativity ng Spain, Japan, and US, sino para sa inyo yung pinaka-creative pagdating sa creative minds? Creative in terms of what? Kasi Exposure medyo malabo. na. Let's Problema say dyan eh. general question. Kasi yung US creative sa tangina gumawa ka Culture. ng fake na aswang. Oh, yeah. CIA, aswang. CIA shit, man. para pababayin yung mga namumundok noon. Oh, hindi ko alam gumawa yun. sila nun, pare. Hindi ko na mapanood Gumawa din sila yun. ng peking aswang. Oh. Kaya hanggang ngayon takot tayo sa aswang, pare. Wow. CIA shit yan, man. May mga namumundok, hindi nila mapababa. Putang ina ginawa nila. Aswang yan. Meron silang aeroplano na pinapalipad, tapos meron lang parang audio lang na matunog na Ganun weirdo. lang. Tapos naglalagay sila ng mga posters. Tsaka, Weird yung tunog ng aswang, no? Parang makina ng aeroplane, no? pumapatay sila ng tao, pare. Tapos winawakwak nila yung Parang kunwari internal. yung... Yeah, Tapos oo. ibabaliktad nila habang mamatay, tumutulog. Parang na gusto, warning. Parang aswang. Men, babaan lahat ha. Tangin na yan. Yeah. First time nila makakita. Kailan yan? I mean, saan galing yung research na CIA yan? shit. CIA Parang shit, available man. na yan. Oh, yeah. Oh, Declassify Google mo nila yung... Putang ina. Hindi, ano Urban to, man? legends Mga yan. Cold War shit to, pare. Cold War shit. Oo. During height pa ng Soviet Union shit to. So meaning, yung mga mythical creatures Hindi ko alam na kung kinalakihan Soviet yung Oh, mga ganun. kinalakihan dito sa Pilipinas, possible na galing dyan sa ano Yun na talaga yan. yun. Sa urban yun legend talaga na yun. yun. Yun talaga Oh. Urban legend, oh. So dito to yung kapre. Hindi ko pa ako nakakita. I'm sure hindi. Totoo ang Nephilim, patay. Walang kapre, pare. Walang kapre, May Nephilim. Pero pare. speaking of CIA or identity na ni-reveal,
And ito, si Banksy's identity as the world's most famous graffiti artist is finally revealed. Siya ba talaga yan? Ito Oo nga kasi galing siya Yun sa nga yung tanong Society page. Hindi, actually, marami silang nilalabas na parang, ito si Banksy. Pero ito yung pinaka parang mayroon sila mas solid Closest. evidence na baka siya nga. Ito yung Ano pangalan niya? Si Gunningham ba? Robin Gunningham, 51-year-old from Bristol, long suspected to be behind the famous graffiti. Yung mga graffiti Solid niya na yan, pare, super Banksy. solid. Okay, siya, na-interview ba siya? Ay, hindi Wala, hindi mo may interview. Hindi Ano mo lang, ma-interview. suspecha lang. Na baka Suspecha siya lang. to. Grabe no, grabe yung ang mga graffiti na ni-reveal neto. Ano rin yan? Rebel din yan. Ayan, Oo, yun, yun nga, nga eh. yung mga graffiti. Yung art niya yung nagsasalita. Oo. Tangina, may artist ba tayo dito noon, nung mga panahon na ganyan? O Si pinatay Jose ka na, Rizal. ganun. Oo nga. Si Rizal ang O, diba? artist natin. Pero yun nga kung Na nagva-vandalize. ito yung ironic minsan kasi nga yung yun si Rizal, kudos sa kanya. Pero men napakatalino kasi nun at saka cultured siya na tao eh. Oo. Nakapunta siya ng ibang bansa. Yes. Ng babae pa siya doon, Yes. di ba? Mm. So galawan niya hindi pang masa eh. Hindi siya mga Andres Bonifacio na ano. Lokal Pero- Walang passport si Andres Bonifacio kasi. Pero even si... pero kasi... Kung baka sa Olonga po, si Rizal nakatira sa QB, si Bonifacio nasa 12. Pero ito rin kasi yun eh. Ito rin kasi yun. Si Andres Bonifacio, even sa standard noon, hindi naman talaga siya technically masa eh. Oh. White collar job si Yun, si diba? Yun Andres nga, yung hirap Bonifacio ng eh. masa na dati, yung term na masa. So kumbaga talaga kung sasabihin, kumbaga parang ano yun eh, parang anong tawag dito, yun yung popular na alam natin. Pero kung ba history talaga, men, Bakit hindi ano ba rin eh. Hindi pa rin siya ni anak, Andres hindi- Bonifacio noon? Ano siya, men? Sasaka ba? Sa ano siya? Parang warehouse man. Okay. Na ano to, mga armory ganun? Warehouse hindi. ng... Ano Yun nga, white collar job lang talaga. Oh, Parang sabi mo, ang mga ginagawa Correct. doon sa inventory. Oh, kasi the way he was painted nung nag-aaral tayo ng history, kargador sa palengke, parang ganun ng image ni Andres Bonifacio. Hindi, actually nakapag-aral din siya eh. Though hindi siya alam ko parang hindi naman college graduate, pero during that time, Edukado siya. Yung makapag-elementary ka lang during yung time ni Privilege na Bonifacio, yun. privilege na yun. Tsaka kung magli-lead ka naman, malamang galing din siguro siya sa hirap. Hindi ko alam. I'm just guessing na galing siya doon and then medyo nagkaroon siya ng konting utak dahil nga white collar job. So nakikita ko na-abuso yung mga kailangan na natin paglaban. Tsaka mason siya pare. Yan. may Yun ganun. Isa nga, pa, yun isa ang hindi pa. ko alam. Mason yun yun. lang. Mason yun. Kumbaga, men, may requirement yun. Kailangan marunong ka magbasa at least. Oh, tsaka kung Diba? sinabi mong mason na ibang ano na yan. Pwedeng Tawag dito, sabi di ba may mga inutusan na ng nagva-viral. Amerika yan. Diba? CIA pala, no? Di ba, CIA. Yeah, possible ba? Di ba nagva-viral yung mga pelikula and yung mga debate online na si Bonifacio daw ang technically yung unang pangulo? Di ba ang sinasabi online? Yung mga debate karamihan ng mga historian is supposedly dapat si Bonifacio ang unang pangulo. Agree ba kayo dun? Or ano yung side nyo dun? Okay, ako oo. Well, to correct pare, hindi naman dapat siya. Pero kasi it's more ang debate is kumbaga it's ang ano is technically si Bonifacio is presidente na unang pangulo na ng Pilipinas kasi during yung time na Rebellion. yung tinayo yung Katipunan, may sarili siyang ano eh, yung ministry ng lahat to function as a government meron Siya na. yung head na nung... So kumbaga, hindi nila dinedeklara na hindi niya dinedeklara yung sarili niya ng presidente. Pero lahat ng recipe, Yung criteria. yung criteria to become a president, meron. Doon pumapasok yung argument na hindi, it's not because dahil parang it's pro Bonifacio or pro Aguinaldo. It's more of parang lahat ng criteria bilang isang presidente is narito na. Kaya ginagawa siyang sinasabi na unang pangulo ng Pilipinas. So, ang tawag dito, speaking of yan na ngayon debate na nangyayari, di ba? Ano ang acknowledgement na dapat na matanggap? Bayani. Wala. Bayani, presidente, ano ba? Ako okay din akong siya yung unang presidente kasi parang mas magandang ilagay sa piso yung itak kesa sa kalabaw. Pwede. Ang baduy ng kalabaw. So, kung itak yun, mas maangas. Mas maangas. Sa pilak ba yan? Yung pilak? Yung kalabaw na di ba? Piso yun eh. Piso. Piso. Kalabaw. Karabaw. Malaki yun eh. Di ba yung malaking piso? May malaking piso ba? Hindi. May yung Oo. parang yung ano. Hindi, Yung yung silver malaki. Ano ba malaki. yung unang design doon?
yung piso noong 90s pare, yung may kalabaw, Malaki. parang malaki. Yun eh. Oh, meron Pero pala. hindi sila kinuha Pero Marcos kaya octagon, coins pare. octagon yung ano niya. Hindi, dos yan. Hindi, dos yun. Dos ba yun? Oo, Nyog dos. yun. Mas baduy pa sa kalabaw yun. Nyog. Tangkilan nyog. Dati may papel pa na dos eh, no? Oo, yun. May papel na dos. Pero, Fancy. ayun nga, tawag dito, speaking of acknowledgement, nabanggit nyo nga na, suppose, sabi ni Kuya Mac, and I think yung iba naman agree, hindi ko alam. Pero, yung ngayon naman sa current na ngayon, sa present day, na nagre-reklamo si Heidelin Diaz dahil hindi niya Oh. natanggap yung sa Oh. Lifetime Fuel Award niya from Phoenix. Pipigilan na kita. Oo. Kasi DDS yung may-ari ng ano eh. Okay. Oo. Tandaan nyo. Di ko Wait, alam kung sure paano ka ba? depende. Sure ka ba DDS o allegedly? Marvin Uy. Okay. Ay, Dennis Uy ba? Basta Uy Basta yung Uy. last name. Tapos DDS na ano yun. Na, Allegedly na lang. Allegedly. Taga Davao. Pero yun nga, apparently, may PR sila na tinanggal daw nila yung right ni Heidelin sa free gas dahil Promote siya ng ibang gas ng station. Petron. Oo, Petron. pero wala naman daw sa guidelines yun according to sa manager ni Heidelin na bawal siyang mag-endorse ng ibang competitor. Kasi yun naman nag-endorse lang naman siya, di ba? Hindi naman siya binigyan ng Petron ng free gas for life. Pero ang totoo palang issue nun, pag tiningnan mo yung, kasi public stock ang ang Phoenix. So, bagsak na yung yung value nila. Okay. Wala na silang pwedeng ipamigay talaga na pera. Kasi Wala na. ano ba naman yung 120k Oo. sa corporation para bigyan ng 120k a year para pagasan yung kotse ni Heidelin. Oo. Tsaka sitwasyon ngayon. Barya lang yan sa kanila, di ba? Pare. God So, damn. kung wala kang pera, allegedly, Oo. Pero si Petron, binigyan niya ba ng libreng... hindi. Ang Kasi ano lang yun, product. Endorsed parang, lang. So bayad na. Okay. Model lang siya, ganun. Tsaka nung time nung nanalo si Heidelin, hindi feeling ko naman, Grappler hindi yan, naman hiningi ni Heidelin eh. Hindi naman. No. Everyone's just Papapansin. lahat parang Oh, revived. man. first, di ba? Siya yung first gold First medalist. gold medalist eh. Sino bang Olympic modern eh. heroes niya sa tingin niyo ngayon pagdating sa Pinoy? Pacquiao. Bukod sa Pacquiao. Modern Oo. hero. Pacquiao. Duterte, Oh yeah, of course. Given naman na yan. Oh. Siyempre. Tangin ng hero yan, karton ng putang ina. Hoy, excuse me. At least yung karton namin nag-replicate. Walang kisses. Pasok sa siya. Hoy, ito na lang. Ilang kasya sa portalet? Kahit tayong apat, di tayo kasya Hindi, umihi hindi, doon. hindi. Si Duterte, kaya niya, lima mag-isa. Siya lang ang gumana. Sahig pa. Di ba? Putang ina. Social, no? Tangina. Ayaw sahig lang iihi eh. Uy. Alam mo, nakita ko yung video na yun. Alam mo, ano nakakaano doon? Alam ko na malinis yung portalet na yun eh. Dahil putang ina dito sa Pilipinas, di mo gagawin yun, putang ina. Walang titira, walang tatambay doon ng matagal, no? Men, subukan ko yung sa memorial. Putang Cemetery. ina, worst. Men, eto papunta ako sa portalet. 3 mausoleo bago dun sa portalet yung mama ang sabi sa akin, huwag mo na ituloy. Hindi mo kakayanin. Hindi, Ituloy mo. Nangyari talaga, men. Puta yun, parang kasi, pumunta kami Ados eh. Ados na. So, after aftermath. Putang ina. Aftermath na. So, ilang tao na rin lang yun nandun. So, kumbaga, pag nakita ka nung taong alam niya kung hindi ka taga ron. Kung hindi ka doon sa area na yun. Huwag mo na balakin. Oo, kaya nung nakita niya kung hindi ako taga ron, sabi, huwag mo na balakin, sabi nga. Ang tanong, Akala ko ang pinaka-brutal na portalet na napuntahan ko yung sa Mardi Gras. wala. Putang ina, yung Mardi Gras may tae, may suka. Combine may tae, may suka, may ihi. Lahat na makikita Ang mo Mardi dun. Gras isang gabi. Papalitan mo na yung maglilinis na sila the next day. Yung 24 hours or 24 to 48 hours ang sementeryo eh. Saan pa napupunta yung EAT ng ano? Portalet. May ano lang yun, Parang may May catch. saluhan yun. May saluhan Tapos lang yun. Ginagawang tinatapon cookies. yun. Napuno? Malamang. Oo. Teka, yung tanong ko, naniwala ka ba sa kanya? O talagang, tong inun to, fake news? Naniwala ako, men. Putang na kasi portalet na yun eh. Kumbaga, Hindi ka na tumuloy. hindi na ako tumuloy. Oo, kasi siya yung huling tumae. Nahiya lang siya, hindi siya nakapag-flash eh. Hindi po Wag mo na ituloy. Ang problema kasi yung portalet, di ba flap lang na gano'n? mga ganun lang. Ang problema niya, men, pare, kulang yung timbang nung tae. Hindi totally bumabalik. Guwagin na. Tanginang yan. Kulang yung timbang. Wala yung timbang Alam nung niyo, tae. may experience akong ganyan. Na-experience yun naman tumae sa bus?
Ay, hindi pa. Yun Biyaheng nga eh. Nueva Ecija, putang ina. Oo, Hindi ko makakalimutan yun. May concert kami noon. Kasama ko sila Kong Lincoln sa may Nueva Vizcaya pala. Okay. May concert kami doon. Tapos pauwi na ng Olongapo. Sumakay ako ng anong bus to? Yung flower. Flower yung logo, kulay pink. Anyway, Okay. sakay ako tapos Pinklawan, may Pinklawan lines. punuan. So, hanggang choice mo is tatayo ka and then para makaupo-upo ka is punta ka ng Portalet. Pero mabilisan lang. Nakatayo ka lang. Oo. Kasi chance passenger ka lang eh. Sa Pucha, daan lang. tas Paano Nueva pag Vizcaya? Oo, ilang oras yung parang 8 hours. 8 hours yung biyahe, parang ganun. 8 to 5 hours. Ang baba namin nung Dao. Baba, 8 to 5 hours. Mga ganun, mga 5 to 8 hours, mga ganun. Anyway, pag upo ko, na-timing na natatai ako. Okay. So, tumai ako. Okay. Ang akala ko, pag tumai ka sa ganun, rekta daan, tapos, Ano yan? May tayo ng tao sa Nabali yung upuan, putang inang yan. Ganyan pagilid mo na lang, ganyan mo na lang. Yan. Mga TTS talaga. Sira. Ito na, tumai ako, kampante ako na hindi aamoy sa bus kasi nga, akala ko babagsak sa lupa yung maanda rin bus. Tahi ako. Tapos yung tahi ko, tamang lang, hindi siya yung sobrang tahi yung saktong tahi lang. Okay. Pero alam mo mabantot kasi nga kinain mo sa bus, itlog tsaka pugo. Okay. Tahi ako, paho, sabi ko ganun. Tapos may bidet naman. So biniday ko yung gilid, yung mga sabit-sabit. Putang ina, nung pag-flush ko, nandun pa rin yung amoy. Sabi ko, kumapit yata sa ilalim ng bus ka ako. Sa gulong. Oo. Tapakan ng gulong. Putang ina, men. Ito na, lumabas ako, na parang wala nangyari. Nagpapagbag ako kunyari ng short, ng Umihi pantalon, kunyari. para kunyari umihi lang. Baho ng ihi mo. May matanda galing harap. Ina-assist pa ng konduktor eh. Oh, shit. Baho naman dito. Ang hirap eh. Kaya nagtatanong konduktor. Sana sinabi mo rin, Nay, huwag niyo nang tangkain. Hindi mo ako yun pwede ah. gawin Sabi mo yun sa'yo. eh. Kasi kapag gumanong ka, ikaw kagad yung Basta ang ginawa ko na lang, nag-headset ako ng malakas, tapos kumakanta ako habang nasa bus. Dahil sumagot ka, amoy lupa naman dito, putang ina. Tapos naririnig ko kasi ginababa ko yung headset kapag syempre. Sabi ng konduktor, sino ba tumae? Yun, naalala ko na, Florida. Florida. Okay. Putang ina, Florida ba? Yung mga pasahero pa, simple lang. Umuuso. Pero legit yan, hindi yung isa sa mga di ko na uulitin, tumae sa bus. Paano kung kailangan mo talagang tumae? Plastic na lang siguro, hindi naman naalingaso sa plastic eh. Sa bintana ka nang tumae para diretso sa daan. Hagis mo na lang, no? Pero grabe experience yan. Anyway, tawag dito since ang inang sundot yung tae na naman yung ending ng puta. Ikaw din yung may competition dati sa cubicle eh, di ba? Basta anything tayo related. Pambata yan si Trixie. Kasi hindi naman ako maselan sa pagtaihan eh, ganyan eh. But anyway, puta lalim na naman. Yun nga eh. Kung kayo na nakikinig dito sa ating episode na to. Pinaka-weirdong saan tinanin Tatay ba kayo sa bus? Yeah. Or, saan ang pinaka-weird na nataihan nyo o pinaka-malala? Di ba? Unforgettable, no? Tangina. Kasi imposibleng ako lang yung tumain ng ganun eh, di ba? Pero tayo naman, Posible. Posible naman, pare. pero kung totoo man yung bus, yung pag tumakay ka sa bus or yung Aircon pa, no? tapos lumalaglag lang sa daan, men tangin ng dala siguro binabato yung bus na yun. Hindi lang yung bus. Or wala na prangkisa. Oh, yun na like, Hindi kasi, di ba sa aeroplano ganun? Ganun, parang nalalaglag sa air. Totoo ba? Hindi! Hindi namin si Ere! Putang ina! Ang tindi nun, men! Projectile na tayo galing langit, no? Hindi, pagbagsak naman ng mist na eh. Kung may manipis na siya. Ano yung ambon yan? Ambon? Baho ng ambon. Mabuti ko, miss! Yan ba yung tinatawag na acid rain? Pag sombrero kayo, makakalbo kayo dyan. Mabuti ko, miss! Paano kung tubol? I mean, may kamag-anak na namatay dahil sa tubol. Putang ina, men! Kung kayo sa lamay, naglalakad lang siya, tapos tinamaan ng tae. Nabutas yung pupunat. Ganun kalaki, oh! Putang ina, acid rain yan, may mais.
May mais. Ano to? Yung movie na yung cartoons? Gods, ay. Meatballs yung... Cloudy with a chance of meatballs. Wala na mais! Pero sa putin lang. Ba't ang baho ng mais? ano, sa club na mamatay ka sa tubol. Kulay brown. May bumagsak galing taas. Snow. Hindi po Mga tayo po. Tubol. Namatay sa tubol pa. Isipin Pili mo, ka, dalawa yung lang naman septic daw tank pagpipilian nila, eh. Di ba lagi sinasabi nila, ka mag-snow sa Pilipinas, ay, mula ng yelo sa Pilipinas, pero yung tigtitres. Di ba? Yun yung sinasabi. Pagpilian natin, tae o ano, yung yellow tigtitres. Puki ng ina. Tangin ng yan, men. Yung isa mamamatay ka by impact eh. Yung yung isa is- mamamatay ka sa... Kahihiyan. Hindi lang eh, hindi puta naman yung bacteria. Hindi naman masakit. Hindi naman tubol. Patay na ako. Patay-patayan. Patay na lang. Para hindi naharapin yung kahihiyan, pare. Anyway, promote tayo. Promote. Sa akin muna po, pa-follow po ako ng profile ko, Trixie Corpez sa Facebook. Yun lang po. Maraming salamat. Or tanongin natin sila kung kanino nyo gusto magpasakop. Or kanino Oo nga, yes, nga, oo. gustong masakop ang Pilipinas. kung- Kasi kung may yun naman bansa tayo magaling eh. Doon naman tayo Bonus magaling points eh. pag China yung pinili nyo. Paki-elaborate kung bakit. Oh, yun. Oh. Tama. DDS. Para sa DDS, ha? Ayun. Ang ina, alam ko yung karamihan dito magko-comment dahil sa porn eh. Hindi, sasabihin lang Sino bang sasabihin best ko lang porn sa ano inyo, sa huwag na inyo? kayong gumamit ng telepono. Lahat ng made in China, huwag nyo nang gamitin. Oh, di ba? Tsaka yung mga gamit sa bahay. Oo, yan. busado. Actually, oo. Timo. Oo, no? Shopee, Lazada. Alibaba. Itong mic na to. Pero para sa inyo ba, sino bang pinakamagandang porn? Alin? Tanong natin sa ano yan. Oo. Sino? Tangina mula sa bansa, naging porn. Hindi, bansa. Kanino nyo Oo, gusto sige. magpasakop? Kaninong bansa? why? Why? Tayo ba? Tayo, sagutin natin para hindi lang sila ang sasagot. Pwede rin. Kung may bansang sasakot Ilang hours sa na tayo, Malars? 105. Okay. Sakto. Ayan, sakto. Kung may bansang sasakop sa atin, sinong bansa at bakit? No? Bansa at bakit? Sa akin, Amerika. Amerika pa rin. Hindi, Amerika. given na yun eh. Ah, Gusto mo lang i-maintain lang? Maintain Maintain lang. lang. Oo. Tsaka gusto ko ma-experience ng Nabi. Hindi, kung sakaling iba naman. Kung iba. Under new management. Shit. Kayo muna. Ako parang okay ako sa China actually. Lalo na kung malakas tatakot sila nila ngayon. na ano. Hindi tayo de-death trap. Parang ganun eh. Kasi usually may condition yung pagtulong nila sa'yo eh. Oo naman. Hindi, ngayon palang ginagawa na nila yun eh. Ano lang, para lang something new. Feeling ko lang. Yung bagong superpower, may no? naisip Bagong ako. superpower. Medyo malakas din sila ng konti. So wala kang worry. Yung future Something ng new, mga... tumoble yung dami ng factory yung puto. Lahat Yung tayo Pogo. factory worker. Puking yun. Tangin ng bansa to, men! At Ay, ito, oo nga, no? Tangin na, di ko naisip. I work for team. Siyempre, dadami yung ano dito. Dadami Trabaho. yung incheck dito, pare. Yes, sir. Eh, Madaming ang kups trabaho. na mga incheck, pare. sa pasahod. Sila mga tumatay sa sahig ng ano, di ba? Oo, medyo may pagkababo yung mga... Tumatay sila sa beach. Yeah. man. Puta, akala mo Sandcastle, pagsipa mo, boom! Surprise! Sa akin, Russia. Russia? Pwede. Yeah. O, para lang din mga babae. Yes. Matataas. Kasi mababango daw ang... Ay, pink. Pink yung sa mga ano ng babae daw. Yung Sa vodka. Russia. Oo. Pink vodka. Mababango. Mababango ang vodka. Siyempre, snow dun eh. Pag dinala mo sa Pilipinas, yung mababango na yan. Doon mo malalaman ng tunay mong amoy. May patis. Pag nasa Pilipinas ka. Pag nakarawa Tsaka ka na. gusto ko makarinig na, ano yung mga boses nila yun? Yung boses ng mga Russian. Gusto ko Yeah, yung mga- Gusto ko makarinig ng mga Kayo, sinong bansa niya? Trixie! Puta. Ayan. Ako, iniisip ko yung mga hindi aggressive na ano eh. Na bansa. Okay. Mga Netherlands, Pwede. mga ganun, no? Kahit ako. Kaso hindi na nanakop yung mga yun eh. Yun nga eh. Ayun nga eh. That's the point. Kuya Mac. Ang panin yun lang kami. Very friendly. China pala sa'yo. Oo, China. parang- Sa'yo, Kuya Kin. Ayun nga, ganun kay Derek eh. Yun yung parang it's either Switzerland or... Mga neutral na ano. Mga neutral na bansa. Yung mga European na magandang Europe, hindi yung shit na Europe. Parang kasi... Yung mga Eastern Europe to. Wag Eastern Europe, tangina, Pilipinas na lang ako ulit, tangina. yung mga ganun, about, Puro Indiano kasama mo. India? Okay hindi, din. wag India, putang ina. Ina. Bakit naman? Bakit naman? With all fairness, masarap yung pagkain nila, men. Yun lang.
Kahit yung tapos- kinakamay. Kahit yung kinakamay. Tapos, Alin? maganda yung simula. Alam ko ending yan. Ayaw mo na lumubog. Kahit yung may... Sasakupin tayo ng India, sasakupin tayo ng India, pero kasama yung yung amoy ng hangin nila doon. Dadali sa Pilipinas. Kung sasakumpit, okay din pag Okay din ako India, actually. Okay din, actually, okay din ako sa India kasi Malakas Mas na bansa rin yan. ata nila ngayon. malakas na kasi yung bansa, men. Men, ano ba mangyayari, men, pag sinakop tayo ng India, hindi mababaril yung mga sundalo namin. Kasi lahat, Ang galing nila yung mga ano. Ang dami. ko mabaril, sir! Ang dami mo kailangan i-consider. Hangin. Air resistance. Tangin yung Bollywood Ganun film. mo. Sila, ano, lulupit eh. Sa'yo, Malars, anong gusto mo? Yung ganun mo gusto magpasakop. Ano kaya? Norway ako ya. Yun, Ayun, yung mga ganun, yun mismo, di ba? Kasi yung Iba pa rin yung iba pa rin yung may nabi ng system, Russia. pare. May system eh. Tsaka yun yung maayos yung kulungan eh. Oo. Yun yung mga tao daw yung gumagawa ng krimen para makulong. Oo, tapos yung mga Kasi hospital. mas maganda yung buhay nila Oo, doon. pare. Tapos yung mga hospital nila, yung kulungan nila, pwede sila magluto. Yun yata yun. Or wait, Canada. Mga ganun. Mga ganun bansa. Oo, pwede rin Canada. yeah. Oo. Walang nagbigay Malapit-lapit nga sa ng Canada, US, no? pwede. So kayo mga ka-TH sa mga nakikinig, ano ang gusto nyong sumakop sa inyo? At bakit? Yun. Yun. Australia, okay Okay. din. Para may makapunta ng Australia ulit. So promotion. Kaso lalagay ka nila sa gitna. yung mga barin na lugar. Oo, payag ako. Pwede sa Australia ka, no? Pwede ka mamatay na. Or men, sakupin ka ng Mexico. Tapos, sinakop ka. Tapos, Puro Mexican cartel yung kasama Hindi, men, mo. day 50 na, parang wala naman nagbago. Oo. Parang yung pa rin. Kaya nasakop na tayo. Nasaan ba tayo? Parang, Nagkaroon lang ng cilantro yung mga pagkain natin. Di ba? bumaba ang presyo ng ng birya, mga ganun. 20 pesos na birya! Wow! Oh, man. Sa coffee shop, mura na lang yung tacos nila. Oh, man. Anyway, promotion po. Akin po, pa-follow ako please ng aking Facebook page. Facebook lang pala. Trixie Corpez. 20 followers na lang daw kailangan ni 20 followers Trixie. na lang po para sa Neto Pasko. Wow! Kuya Mac, Kuya Derek. Yes, sundan nyo ako. Sa Strava. Period. Baka may group yung DDS nyo. DDS Sa, page. si Tio Moreno, yun yung pinakabago naming representative. Tio Moreno na Tio naigit Moreno. Naigit sa sa sauna. Fake news daw yun. Viral na viral sa Reddit ngayon. Tangina. Pag igit, pikit nga daw. Ending to, dugyot na puta. Wala nang mas iigit sa episode na to. Sorry ka pampangan Pero ako. totoo naman Iigit pala. Putang ina, pag naigit ka, mapapapikit ka talaga. Oh, shit. Lalo na pag matigas. Pag sinabi mo yung shit, exactly. Right on point. Anyway, may show kami ng April 18 dyan sa Las Piñas, Comic 50 with Grease Junio. Kung wala pa kayong ticket, check nyo na yung Bili page na. namin. Bili na kayo kasi yung 50% sold na tayo. So, Wow, ayos. matagal pa, pero baka maubusan kayo. So, Yes. better secure tickets as early as now. Yes. Zamba Mike sa Facebook. We have an open mic room sa Acapella Cafe every Saturday yon. So kung artist kayo around Zambales lang, pwede kayong dumaan doon. Kung gusto nyong mag-perform live on stage, message nyo lang kami para may sama namin kayo sa lineup. So yun lang. Yes, sir. And sir. pa-shoutout nga pala, congratulations nga pala sa ating kagrupo, si Dale, nanalo nung nakaraan sa kanyang battle talaga? rap. nanalo 4-1. 4-1 ang Uy, score. so good. Congrats, Dale. Dyslexic Dale. Colors. Yeah. Kasama natin yan sa April 18 Oo nga. sa Las Piñas. And may laban siya upcoming. Hindi ko lang alam kung ano pero may laban siya. Good luck doon sa laban mo. And this has been The Talk Hang Show!